breaking news. Breaking news na breaking news. Marcos Jr. pabalik-balik sa ospital. Aba, mukhang lumalala na ho talaga etong sakit ni Marcos Jr. At oo nga no, talagang kung mapapansin ho natin hindi na naman natin ho siya nakikita. At ang pinakamalupit dito ay may ebidensya na. No, may ebidensya talaga. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. In and out si Marcos Jr. sa hospital. At ito ay may ebidensya at may sapat talagang ebidensya ito. Itong maituturing ko talaga ito na talagang ebidensya na to na lumalala talaga na ang karamdaman ni Pangulong Bongbong Marcos. At isasama na rin natin dito sa topic na to etong sinabi ni NBI Director Matibag na naka-under surveillance na daw ang mga kaalyado nito ni Vice President Sara Duterte. At ito yung pinakamalupit pang isang pag-uusapan natin ay libiste ibubulgar ang modus nila Recto at Guardiola. Nako, grabe itong mga pasabog na to. Etong mga ngayong umaga na to, ngayong araw na to, no, lalong-lalo na ho nga ho dito sa sakit ni Marcos Jr. Kamakailan lang nga ho, ito ay napag-usapan na nga ho natin, etong sakit ni Marcos Jr. na talagang lumalala na. Dahil nga daw ay, 'di ba, may mga sabi-sabi na ito ay may stage 4 colon cancer, 'di ba? So, meron pang balita na ito ay nagsusuka na ng dugo, dumudumi ng dugo, at meron pang balita na ito ay may colostomy bag ng suot-suot. So, kaagad naman niya na sinabihan or kaagad naman niya na tinabla ng palasyo na ito daw ay fake news. No, ito daw ay fake news at itong si Marcos ay nagmukhang tanga nga na patalon-talon pa. Parang yung video niya, muntanga siya dun no? Patalon-talon na po, akala niya siguro sapat ng sapat ng ebidensya yun para masabing healthy talaga siya. No. So ngayon ay talagang grabe. Gawa nung mga kamakailan nga lang talagang ang tagal niya hong nawala. Nawala siya at may mga balitang sa Amerika o sa ibang bansa siya nagpa-hospital. At ngayon, eto na naman tayo, bumalik na naman ho tayo sa issue about sa karamdaman ni Marcos Jr. At ang masakit pa dito at isang nakakatakot na balita ay etong kapag sa oras daw na mamatay etong si Pangulong Bongbong Marcos, wag naman sana nga ay itatago ng pamilyang Marcos. Ewan ko lang kung kasama dito si Amy Marcos pero itatago daw lalong-lalo na ng Congress na hindi nila ilalabas na itong si Marcos Jr. ay patay na dahil nga natatakot sila na si BP Sara ang uupong presidente pag nawala na etong si Marcos Jr. At ayun pa yung isa na hindi nila hahayaan daw na pumalit si BP Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas sa oras na mamatay si Marcos Jr. dahil dito sa karamdaman niya. So ang dami nangyari nung kamakailan lang na mayroong pa nga yung araw ng kagitingan na sinasabing scripted or edited na yung mga video dahil nga nasa ospital etong si Marcos Jr. At sobrang dami hong naglabas nun. At dahil nga dyan sa mga medical na yan, nakasuhan etong sila Sir Jay Sonsa at etong sila Sir Jack at iba pa
dahil dyan sa mga kumalat na medical certificate. Dahil nga hanggang ngayon ay hindi pa rin po naglalabas ng sapat na ebidensya etong Malacanang kung totoo bang wala talagang sakit etong si Marcos Jr. At eto nga ay may balita nga ho na labas-masok na sa ospital etong si Marcos Jr. at kung kinumpirm or kumpirmado mismo talaga with evidence etong ipapakita natin. At syempre, bago natin din pala ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-like and share ang aming mga video ng buong Banateros Brothers. Yan, sila Banat by Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, paring RJ and Sir Jack. Napakalaking tulong po nung pag-share nyo. At ito, dapat nyo talagang i-share tong video na to at i-like dahil para malaman pa po ng iba pa nating mga kababayan dahil nga dito sa karamdaman ni Marcos Jr. na matagal ng katanungan, matagal nang bumabagabag sa kaisipan ng bawat Pilipino na gaano na nga ba kalala itong sakit ni Marcos Jr. Sa totoo lang, may ipapakita ako mamaya sa inyong video. Baka yung iba hindi pa to napanood, ay may papanood ako sa inyong mamayang video kung gaano nga ba kalala itong karamdaman ni Marcos Jr. Ito ba ay talagang papunta na sa talagang malalang kondisyon na maaaring ikamatay niya? Ito ba ay wala ng lunas? Ito ba ay talagang may pag-asa pang tumagal ang buhay ni Marcos Jr. So mamaya nyo malalaman yan dyan sa bidyong ipapakita ko. Pero siyempre, mapunta muna tayo. Total, nakapag-vlog na rin. Pag-usapan na rin naman natin din to. Pag-usapan ho natin itong sinasabi ni NBI Director Matibag na naka-under surveillance etong mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. So yan, makikita nyo dyan sa screen. Sabi niya rito, ilang kaalyado ni BP Sara, ni Inday Sara, ay under surveillance. May ilang personalidad na minomonitor at sinusundan ng NBI sa kabuanan. Tinitignan namin ang mga individual na malapit sa kay BP Sara. Mayroon kaming natukoy na ilan na nasa serbisyo pa ng militar at marami rin ang hindi na aktibo sa serbisyo. So parang etong statement ng NBI, bukod sa talagang pinapamukha nila na sila ay against kay Vice President Sara Duterte, ay pinapamukha nila na talagang ano ibig sabihin nito? 'Di ba? So iisipin na talaga namin na ang NBI ay isang anti-Duterte na din. Ganun ho ba, Attorney Matibag? Kasi ano naman hong kaso kung maging kaalyado ka ng mga Duterte? Unang-una, wala naman hong kaso ang mga Duterte na sila ay kriminal. Sinasabi ng mga anti-Duterte na sila ay kriminal. Pero wala naman silang maipakitang ebidensya na mga kriminal. Etong mga Duterte, wala naman silang pinapakitang ganun. So, isa rin ho yan sa katakataka. At isa rin ho yan sa nakakabobo, nakakabwisit na mga pinagsasabi ng mga anti-Duterte. So, ang NBI, sinasakyan ba yon yung mga ka-fake newsan laban sa mga Duterte? Tsaka, ano hong kinalaman? Wala naman ho atang paglabag sa batas. Etong mga kaalyado ng mga Duterte, porket sumusuporta sila sa mga Duterte. 'Di ba? Anong labag sa batas nyo? Wala naman akong nababasa sa konstitusyon or wala naman ako nakikitang nakalagay sa batas natin na bawal kang sumuporta sa mga Duterte. Bakit ina-under surveillance nyo? 'Di ba? So, NBI, siguro mas maganda kung i-under surveillance nyo yung mga taong, yung mga politikong yung mga politikong dawit sa mali-malitang pera. 'Di ba dapat 'yun ang unahin nyo? Yung mga drug lord, yung mga sindikato, mga kriminal, yung mga pusher, mga adik. 'Di ba sila dapat? Pero bakit etong mga kaalyado ni BP Sara ang ina-under surveillance nyo? At bakit sila yung pinag-iinitan nyo?
'Di ba? Paano naman yung mga congress? 'Di ba dapat nakatutok kayo sa mga congressman na di umano ay nahatiran ng pera ng 18 Marines kasi una-una, kung kami ang gagawa niyan, hindi namin kaya yan. Kayo po yung NBI, kayo po yung may lakas na ganyan. Tsaka bakit mga militar? Una-una parang pinamumukha nyo sa amin na mga militar itong ina-under surveillance nyo. Oo. So ibig sabihin, yung mga militar ay dapat ay sumuporta lamang sa Pangulo at hindi dapat sumuporta sa Vice Presidente. Dapat, pati yung kanilang pagsuporta, kukontrolin nyo na. Kung yung freedom of speech nga, kinokontrol nyo na, pati pala tong mga pagsuporta sa mga Duterte, ay kukontrolin nyo na. Diba? So anong mali doon? Tayo ay nagtatanong lang, anong mali sa pagsuporta sa mga Duterte? Hindi naman po yung mga addict, hindi naman po yung drug lord, hindi naman po yung kriminal. So walang paglabag sa batas na suportahan ng mga Duterte. Eto, ang linaw ho dito sa binalita na ang balita ngayon, yung page na yan, puro mga kaalyado ni BP Sara. Ano pong kasalanan nila? Dapat sagutin po ng NBI ito. Etong sinabi niya, no, na ilang mga tsaka ito pa masama dito. Wala naman ata sa konstitusyon, wala naman ata sa batas na isa kang sundalo at bawal kang sumuporta sa isang vice presidente. Sa totoo nga lang po talaga, priority nga dapat ng mga kasundaluhan na suportahan at bantayan etong pangalawang pangulo at ang pangulo. Kung ano ang suporta ng militar, pagpapahalaga, pagrespeto sa pangulo, di dapat din po ganun din po sa pangalawang presidente. Bakit ganito yung sinasabi nitong ni NBI Director Attorney Matibag? Grabe, no? At speaking of Attorney Matibag, ngayon ay naglalabasan po yung mga video niyan. Meron siyang video na nagbabanta siya na papatayin niya yung isang tao na wala daw magiging ebidensya. Atapang na tao, atakot. Kakatakot pala to si Attorney Matibag. At meron ba siyang isang video na pinost ko rin sa Facebook page ko, no, na may hinahamon siya ng suntukan. May hinahamon siya na isang tao, di ko alam kung saan nangyaring lugar yon. At matagal ko na rin, sa totoo lang po talaga, yung video na yan ni Attorney Matibag, matagal ko na po yan napapanood. Ngayon, hindi ko naman masyadong pinapansin kasi sabi ko, siyempre kahit ako, may hangganan din po yung bait ko. Talagang kadalasan napupuno ako at na nabubuisit, 'di ba? Na tawag dito na alam mo yun na naiinis din po ako sa ibang mga sa tao lalo't pag pamilya at alam mo sobra na below the belt na yung ginagawa sa akin. So talagang maiinis ka. Pero dito dito kasi sa kaso sa issue na itong mga video ni Attorney Matibag, parang alam mo yun, pag-abuso. Kung gano'n na nga siya dati, 'di ba? Kung gano'n na nga siya dati katapang, what if pa ngayon na NBI director na siya? 'Di ba? So grabe 'to, no? Oo, ngayon napagtanto na rin natin kung bakit siya ang pinalit kay Santiago, no? Dahil dito nga lang sa post na to na mga kaalyado ni BP Inday Sara ay under surveillance. So ibig sabihin, tama ba yung mga naririnig naming balita na ang NBI ay kontrolado ni Lisa Araneta Marcos? Ako po yung nagtatanong lang kasi nabalitaan dati yan at nadulas pa dyan si dating NBI director na si Santiago sa isang interview na nadulas siya na inuutusan siya ni Lisa. Diba? Napanood nyo ba yon? So grabe, no? Ang tibay nitong NBI director natin ngayon na si Attorney Matibag. Sobrang tapang pala. Sobrang ginagampanan ng gusto ang kanyang pagiging tuta laban laban sa mga Duterte,
No, grabe, ang tibay. Grabe, palakpakan ho natin nitong bagong NBI director. At mapunta naman po tayo dito sa isa pang pasabog. 3 pasabog natin ngayon, mga banateros. Dito sa sinasabi ni Congressman Libiste. Yan, makikita nyo dyan sa screen. Libiste, ibinulgar ang modus di umano ni Recto at Guardiola. Naku po, eto. Shoutout kay Attorney Matibag, may modus palang ginagawa tong si Guardiola at si Recto. Baka pwede nyo naman din ni under surveillance itong mga to, ha? O ito, basahin natin, ha? Inalok ako ni na Sec. Ralph Recto at Congressman Edwin Guardiola na maging partner nila. Ito ang picture ng meeting kung saan hiningi nila ang tulong ko para sa kampanya nila Nina, Vilma at Lucky. So naku, dawit na naman si Luis Manzano dito, no? Hinihiling ako sa Congress ng oras upang ihatid ang modus nila para sa ikabubuti ng ating bayan. So ano kayang modus tong sinasabi ni Representative Leandro Libiste na ano ba to? Droga ba to? Ito ba ay labag sa batas? Anong klaseng kaya ito? Anong klaseng modus itong pinagsasabi ni Congressman Leandro Libiste? Maganda siguro, Congressman Leandro Libiste, ay ma-interview ka ulit namin sa Vox Populi para maibunyag nyo po or matanong namin kung ano ba talaga yung panibagong pasabog mo na yan na about dito kay Guardiola at kay Recto. Kailangan naming malaman yan. Kailangan malaman ng buong Pilipino yan, ng buong Pilipinas yan kung ano yan. 'Di ba? So hindi rin natin agad papaniwalaan yan hanggat wala pa tayong nakikitang sapat na impormasyon na sinasabi nito ni Congressman Leandro Libiste. At eto na nga po yung sinasabi ko sa inyo na ebidensya mapatungkol sa sakit ni Marcos Jr. So ito po handa na po ba ang inyong mga tenga, ang inyong mga tawag dito, ang inyong mga panga? Baka hindi pa nakadikit sa mga postisyon nyo, baka magsilaglagan yan. Eto na po, ipapakita ko po sa inyo ang ebidensya na lumalala na ho ang sakit ni President Bongbong Marcos. Alam nyo, bakit ba natin palaging tinatapik pag may nababalitaan tayong malala ang pakiramdam or ang lagay ni President Bongbong Marcos? Dahil po siya po ang the best president ever of the Philippines, 'di ba? Sabi lagi yan ni Auntie Claire. 'Di ba? Siya ang pinakamaganda, pinakamagaling, pinakamasipag, pinakamasigasig na presidente ng bansa. So tayo po ay nagko-concern lamang. May concern po tayo. Nag-aalala po tayo sa kanyang kondisyon. Kaya palagi ho nating tinatapik yan kapag nababalitaan natin na etong si Marcos Jr. ay talagang malala na ang kanyang sakit. So eto po, babasahin po natin etong pahayag ng kanyang ate na si Amy Marcos. Ito, alam nyo ba kung bakit ko sinasabing matinding ebidensya? Alam nyo ba kung bakit ko sinasabi na may hawak akong ebidensya? Dahil unang-una po, isa na pong matinding ebidensya etong si Amy Marcos. Una-una po dahil kapatid niya to. Alam ni Amy Marcos lahat ng nangyayari sa kapatid niya. 'Di ba? Kaya nga mas kapani-paniwala itong mga sasabihin ni Amy Marcos kaysa kay Auntie Claire. Yan ang lagi niyong tatandaan. Si Auntie Claire, kailan lang naman niyang buwakan ng ina na yan eh. Ha? Kailan lang naman niyang hayop na yan? Sino ba yan bakit nakasama ba ni Marcos Jr. yan simula bata hanggang sa pagtanda? Yung about sa pagiging addict ni Marcos Jr. na sinasabi niyang hindi daw totoo. Bakit? Kapatid ka ba? Diba? Hindi naman. So, eto talaga ang pinakamalaking ebidensya. Etong pahayag ni Amy Marcos. So, babasahin natin yan mga banateros, babasahin natin yan na makikita nyo dyan sa screen. Eto po. Okay? Sabi ni Senator Amy Marcos, Amy, inilahad na labas-masok
di umano sa ospital etong si Marcos Jr. Kasabay nito nanawagan siya sa Malacanang na maglabas ng opisyal na medical bulletin upang malinawan ng publiko at maiwasan ng pagkalat ng maling impormasyon. Labis akong nalulungkot na tila hindi siya naaalagaan ng maayos at hindi niya binabantayan ng sarili niya. Sana gawin niya 'yon. Napakaraming trabaho itong krisis at kailangan ng mga tao ng mapagkakatiwalaan at matatag na pamumuno. Iyan po ang sinabi ni Senator Amy Marcos dito sa kanyang kapatid. Alam niyo itong sinasabi ni Amy Marcos na para hindi na kumalat yung mga maling impormasyon mapatungkol sa kondisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama naman ho talaga yun na dapat talaga ay maglabas ng medical bulletin etong Malacanang para maliwanagan, maayos na, wala nang, 'di ba? Hindi yung katulad ng may lalabas na naman na medical. Sasabihin na naman ni Auntie Claire na hindi naman totoo, fake news na naman daw. O ngayon, etong pahayag ni Amy Marcos, malamang sa malamang, bukas sa makalawa, sasabihin na naman ni Amy Marcos, ni Auntie Claire na fake news na naman si Amy Marcos. Tangina, kapatid yun eh. Sino ka bang hayop ka? 'Di ba? Sobrang nakakatanga yun na hindi ka naman kapatid pero mas marunong ka pa sa kapatid. So dito napakaganda nga ho nitong suggestion niya ni Senator Amy Marcos na ilabas ng Malacanang, ilabas ng palasyo yung medical bulletin ni Marcos Jr. para tapos na tong issue na to. Wala nang kwento-kwento na may colostomy bag, sumuka ng dugo, umudo ng dugo. So, 'di ba? Nalamas basok sa ospital, sa ibang bansa daw nagpapa-check up kasi hindi na nga daw kaya dito sa Pilipinas yung hindi na nga daw kaya sa Pilipinas yung tawag dito yung sakit ni Marcos Jr. So maraming balita na naman nalalabas dyan at lalo na ngayon dito sa panibagong issue na to na in and out or labas-masok etong si Marcos Jr. sa ospital. Kaya dapat gumawa na rin talaga ng hakbang etong administrasyon, etong palasyo na maglabas sila ng medical. Ang tanong, bakit ang tagal na i-issue etong sakit ni Marcos Jr., bakit wala pa rin nilalabas na medical? So, medical bulletin. So, ibig sabihin, masasabi natin, totoo nga na malala na ang karamdaman ni Marcos Jr. Masaklap nga dito, ang isa pang pinakamasama dito sa balitang to ay kapag sa oras na mamatay si Marcos Jr., hindi ipapaalam or hindi isa sa publiko. Hindi daw isa sa publiko ng pamilyang Marcos yan. Lalong-lalo na ni Sandro at Lisa. Dahil ayaw nilang mapalitan sa pwesto si Marcos Jr. Itatago daw nila hanggang sa matapos ang termino. Grabe, no? So yan ang pinakamalupit dyan. So eto mga banateros, may ipapanood ako sa inyong video. Kung gaano nga ba kalala itong karamdaman ni Marcos Jr. Kung gaano nga ba, kung ito ba ay critical talaga, kung ito ba ay talagang kailangan ng matagalang gamot, kung ito ba ay talagang ikakamatay niya etong kanyang karamdaman. So ito po, panoorin natin. Nasa linya naman po ng ating komunikasyon. Ngayong umaga, via Zoom, makakasama po tayo ni Dr. Richard Mata, isa pong health advocate. Doc, magandang umaga po at welcome back po dito sa Pulso ng Bayan. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Good morning, Jade, and good morning, Admar. May buntag sa tanan. Opo, Doc, pag-uusapan po natin itong sakit na nararamdaman nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kamakailan, isinugod siya sa ospital dahil nakaramdam po siya ng discomfort. Ang saninga nitong tinatawag na diverticulitis. Yan. Ano ho ba itong diverticulitis, Doc, sa simpleng paliwanag po? Well, ang diverticulitis, kung makita nyo may tis sa ending, ibig sabihin infection yun. Katulad po ng tonsillitis, ang diverticulitis is another infection. Pero saan ito? Diyan po yan sa large intestine. So bakit nagkakaroon ng ganyan? Nagsisimula kasi yan as parang outpouching ng ating malaking bituka o yung colon.
dahil possible na kulang sa fiber ang kinakain, kulang sa ehersisyo, medyo tumatanda na din, and then pwedeng constipated din. So ang ending nun, tumataas yung pressure doon sa large intestine kaya nagkakaroon ng paglalabas ng bulsa or outpouching doon sa large intestine. Ngayon, pag merong infection doon sa pouches na yun, parang mga bulsa na yun, yun na yung tinatawag nating diverticulitis. Kung wala pang infection, ang tawag doon ay diverticulosis. Kung may infection na ay diverticulitis. So more on infection po siya ng malaking bituka. Opo, binanggit po ng Pangulo, nabanggit nyo yun kanina dahil sa pagtanda, no? Bukod dyan, ay karaniwan daw po sa mga taong may stress, o stress po, Doc, paano ho yun nakaka-apekto? Yes, kasi po ang sinabi nating stress, general na po yon sa well-being. Hindi lang po bituka ang tatamaan, pati ating pag-iisip, pati puso, pati blood pressure, matatamaan na din po yon. So, hindi medyo parang humihina na po yung ating katawan pag tayo po ay parating stress. So, kasali na din siyempre doon yung bituka. But stress hindi po ay specific lang po sa bituka. Pero nakakatulong po siya sa ganito na pwedeng mas mangyari po ang mga ganitong kondisyon dahil sa stress. Opo. Namamana ho ba itong diverticulitis o mas malaki pa rin yung papel ng lifestyle at yung pagkain, Doc? Regarding sa diverticulitis, dahil nga ito ay sa inasabi nating infection, hindi talaga siya totally namamana. It's more on na nahulog po talaga ito sa lifestyle, sa ating mga eating habits, sa lack of exercise. Yes, katulad na din po ang stress. But basically, pag tumatanda po ang isang tao, mas prone po ito. So, ibig sabihin, marami pong tao ang merong diverticulosis. Kung na-infect siya, magiging diverticulitis. So, basically, nasa lifestyle po. Opo. Anong particular, Doc, na pagkain na madalas o dietary habits po, yung madalas na nagtitrigger na magkaroon po ang isang tao ng ganito pong sakit? Kabaliktaran po ng mga fiber kasi siyempre pag sinabi natin mga high fiber, gulay, prutas, yan po yung mga high fiber natin. Yung mga meat, pag masyadong madami sa meat, pork or beef, mas prone po lalo na pag nagkakaedad. Kaya advisable talaga pag nagkakaedad, less po tayo sa mga meats, no? At sa mas maganda po na high fiber diet. Yung mga karaniwang sintomas naman, Doc, na dapat bantayan ng publiko para nga ay masabing kapag posibleng nagkakasakit ng tiyan ba, ano ba yung mga possible sintomas, palatandaan po ng ating mga kababayan na makakaranas po ng ganito, same thing na nangyari po sa Pangulo? Yung unang sinabi ko, may tinatawag tayong diverticulosis, yung outpouching pa lang, o yung parang paggawa ng bulsa dahil nga sa mga sinabi natin kanina, wala pang nararamdaman ang tao doon. Pagka ito ay infected, yung mga bulsa na yon, tinatawag ng diverticulitis, common po ang lagnatin, mag-chills, pwedeng nasusuka, or sumusuka talaga, at yung karamihan na sakit ng tiyan ay nasa left side. In comparison po sa appendicitis ay nasa right side, ito po ay nasa left side. So, but hindi talaga specific lang, no? Kasi pwede pa rin other parts ng tiyan. Basta basically, it's a combination of fever, nasusuka, at masakit ang tiyan. Yung punto po dapat na makita mo na dapat magpatingin ka kaagad sa doktor dahil nagkakaroon nga ang isang pasyente na may pananakit ng tiyan. Ano pong punto po, particular, Doc, na dapat siyang magpatingin na kaagad sa doktor? Pag persistent po yung sakit ng tiyan, actually any part ng tiyan ay kailangan talagang magpa-check up. Although mas common yung alam nating appendicitis na sa lower right side. Yun kasi inooperahan talaga ang appendicitis. Mas concerned tayo sa lower right side ng tiyan. But kung other parts ng tiyan ay masakit at persistent po, no? Kahit hindi sa right side, pwedeng sa left side, kailangan talagang magpakonsulta na kaagad dahil marami pong piyesa ang ating tiyan, hindi lang po bituka, may atay pa, may pancreas pa. So, yung persistent po,
kailangan po talagang dalhin sa doktor para po ay ma-assess kaagad. Oo. Gaano ho ba ito kadelikado, Doc? May mga kaso ba na life-threatening na ang diverticulitis? Well, pag pinabayaan mo yung diverticulitis dahil sinabi ko ito ay isang infection, may nana yan. Pag pinabayaan yan, tinitiis lang or ininuman lang ng mga pain relievers, pwedeng lumala yung nana. Alam nyo naman tong nana, bumubutas ito. So, pwedeng mabutas ang bituka. Pag nabutas ang bituka, lalabas siyempre ang dumi, pasensya sa nakikinig. Delikado po yon, no? Pwede po tayong mamatay dahil sa infection. Kailangan kaagad ng immediate operation kapag ganito. Pero kung sa simula pa lang po, antibiotics ay talagang nakakatulong. Ang doktor na po ang magde-decide kung oral antibiotics or dapat ba siyang i-admit at sa dextrose idadaan ang antibiotics. So, pwedeng delikado pero pwedeng agapan basta maaga po. Opo, paano yung sa kaso naman po ng Pangulo, sumailalim siya lamang sa medical observation? Gaano ho ba o ano po ba yung ipinahihiwatig nito tungkol sa severity ng kanyang kondisyon? Well, hindi pa ako talaga 100% sure na yun na po talaga ang case kasi nga wala namang lagnat na na-mention at nagtrabaho naman kagad ang presidente. So actually pagka diverticulitis kailangan din ng marami pang test at karamihan po ay kailangan mo ng gamutin. So in a sense, it could be preventive lang ng diverticulitis. Baka mild pa lang yon kasi nga nakauwi ka agad. No? Kasi basic nga, lalo na pag senior citizen at may naramdaman at inadmit sa gabi, karamihan ay hindi ka agad napapauwi dahil tinetest pa po. So in a sense po, kung diverticulitis only, mahulog pa lang siya sa mild and it could be oral medication lang po yung binigay. So kailangan ng antibiotics, parang ganun lang po at walang need na o kailangan na parang operasyon, parang ganun po, Doc? Yes po, kung simula pa lang, mild pa lang, yes, oral lang po ang binibigay. Opo. Doc, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, yung mga bawal na pagkain naman o gawain na habang nagpapagaling ang isang tao tulad nito sa kaso po ng Pangulo na may diverticulitis. Well, ang hindi ko pa na-mention, kunwari naninigarilyo, yan, mas prone po. And obesity, pagka hindi natin control yung ating timbang, pwede pong mas prone po tayo. And then yung hindi regular na pagdumi, yung gusto nating pinipigilan, no? So, bawal yon. So, kailangan regular ang pagdumi. Kaya, advice yung high fiber dahil mas lumalabas ng smooth, no? Kasali na din doon yung walking, exercise dahil mas lumalabas ng smooth yung ating dumi in comparison lang po sa sedentary lifestyle na pahiga-higa pa upo-upo all day, hindi po healthy sa katawan yon. And then, balik tayo doon sa diet na avoid tayo ng too much meat, no? Hindi po advisable na too much meat. Pwedeng may meat pero wag po too much and i-balance po natin sa fruits and vegetables. Doc, may buntag si Admar po ito. Clarify ko lang, common ba ito na klase ng sakit? Kasi yung trabaho naman siguro ng Pangulo, marami din naman siguro mga Pilipino na nasa stress, pagod, nag-overtime, marami pong mga ganyan din po sa ating mga kababayan. Pero yung iba siguro, ngayon lang nakarinig nitong ganitong klase po ng sakit, Doc. Opo, no? Actually, yung diverticulosis, mahulog yung common, no? Yung diverticulitis, yun yung na-infect na yung diverticulosis, no? As I said, diverticulosis is yung nag-outpouching dahil nga sa lifestyle. Occasionally, pwedeng ma-infect yun and yun ang isa sa mga differential diagnosis pag isang pasyenteng may sakit ng tiyan. So, lalo na mga senior citizen, pag masakit ang tiyan, nagpapacheck up, common po sa mga internal medicine, sa mga doktor na iniisip ito aside doon pa sa iba pang mga sakit katulad ng ulcer, iniisip do appendicitis, and of course yung mga other colon issues like mga tumor, kasali yun. Pero iniisip talaga doon ang diverticulitis. So in a sense na iniisip ng mga doktor ito na kasama sa possibilities, it's still under sa level na possible and common. But it's not that very naririnig o nangyayari.
Kasabay po ng pagputok ng issue po doon sa dinala sa ospital ang Pangulo at yun nga yung nabanggit na diverticulitis. Meron pang isa pong pumutok din at nag-viral na klase daw po ng sakit na unang na-report na ito daw yung naramdaman ng Pangulo. Ngunit wala naman, hindi naman ito kinonfirm mismo ng Pangulo. Ito pong arrhythmia due to chronic insomnia. Doc, para sa kalaman nating mga kababayan, ano muna itong arrhythmia? Well, pag sinabing arrhythmia, sa puso na po yun. Pag sinabing chronic insomnia, kulang sa tulog. So, and actually pag mga senior citizen, prone talaga yan sa mga heart condition, no? Everybody. So, pag kulang sa tulog, pwede pong mag-malfunction yung puso, no? Kasi kailangan talaga na kondisyon yung ating katawan. So, pwedeng magkaroon ka ng chest tightness or mahirapang huminga. Pwede din po yan, kunwari ay may talagang may high blood, no? Kung may high blood, may hypertension or mataas yung cholesterol, maapektuhan din yung pagpitik ng puso na eventually pwede po mag-lead sa arrhythmia na pwede po siyang matawag na delikado. Opo. And ano naman yung common? Same din po ba? Sa lifestyle din po ba? At saka yung paggamit din ba ng ipinagbabawal na gamot, maaaring mag-trigger din po dyan, Doc? Yes, mas common ang arrhythmia or heart issues, even hypertension sa mga paggamit ng mga bawal na gamot. Lalo na kung naapektuhan na din ang pagtulog, no? Kasi mas weak na po ang katawan kapag ganon. So yes, mas common ang arrhythmia, heart issues regarding paggamit ng pagbabawal ng gamot in comparison po sa mga diverticulitis. Opo, lipat lang po ako ng klase ng sakit po, Doc, kasi napapansin ko po na marami po ngayon ang nagkakaubo, nagkakasipon at nilalagnat. Ano ba ito? Panahon ba ito ng ganito? Ubo, sipon at lagnat? May season ba ito? Ito na ba yung super flu ba yung tinatawag? Doc, ano pong reason yan? Well, itong lamig ng panahon, nakakahina ito ng ating defense, no? Dahil pag ang ating humid ay mababa, dahil nga sa lamig ng panahon, nagdadry po yung ating ilong, sa loob ng ilong. Pag nagdadry yan, mas mahina yung ating defense. So, mas madali makapasok ang mga viruses, mga bakterya sa ating ilong kasi dapat parang iwa-warm yan para maproteksyonan, no? Kaya lang dahil sa lamig, mas nakakapasok. So that's one reason. Number two is mas tayo ngayon, mas crowded tayo dahil nga malamig in comparison sa kung mainit ang panahon, no? Kung malamig ang panahon, mas maraming crowded places tayo na pwede tayong makalanghap na mga sakit doon. Kaya common ito sa mga panahon ng ganito, no? Nagsisimula ito ng mga bear, pero medyo mas malamig nga ngayong January. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa.
kaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal, kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.